Zoe's POV. May malaking event ang kalabang kumpanya ng Pineda Corporation. Invited tayo sa event na yon. Ani Lucas sa kanya habang kumakain sila ng breakfast. Lion Sales Enterprise bang tinutukoy mo? Tanong niya sa lalaki. Tumango ito. Pupuntahan natin ang teritoryo ng mortal na kaaway ni Daddy? Ayoko. Kinasusuklaman ko yung anak na bunso ni Mr. C. Aniyang sunod-sunod ang ginawang pag-iling. Iisang university na pinasukan nila ni Felicitas C. Sa hindi niya malamang dahilan, ay napakainit ng dugo nito sa kanya. Siguro ay dahil mortal na magkaaway ang kanilang mga daddy. Ngunit anuman ang pakialam niya kung magkaaway ang mga ito. Bakit siya makikisali sa away ng kanilang mga magulang? Ngunit isang araw, ay bigla na lamang siyang hinila sa loob ng banyo ni Felicitas at pinugbog doon kasama ng mga kaibigan nito. Hindi pa nakontento ang mga ito. Pinadlak pa siya sa loob ng banyo. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas sa loob ng banyo. Basta nagising na lang siyang nasa loob na siya ng ospital. Nasuspindi si Felicitas kasama ng kaibigan nito pagkatapos ng insidenteng iyon. Siya naman ay pinasamahan na sa kanilang mga bodyguards nang dahil sa nangyari. Kaya naman, buong college ay wala siyang ginawa kundi ang takasan ng kanyang mga bodyguards. Simula noon, kinasuklaman na niya si Felicitas C. Malaking factory ng babaeng yon kaya tinamad na siyang mag-aral. Kahit naman kasi hindi na siya nito sinasaktan, ay nagbabayad naman ito ng mga tao para ibuli siya. Zoe, hindi ka na niya makikilala ngayon. Baby, it's payback time sa kung ano man ang atraso sa'yo ng babaeng yun. Nakangising sabi ni Lucas sa kanya. Napaisip siya sa katingnan nito ng matiim. Bakit ba kailangan nating umattend sa event na yon? I heard Desmond is coming. Binabalak niya makipag-merge sa Lion Sales Enterprise. At malakas ang kutob kong ang Lion Sales Enterprise ang gagamitin nito para palabasing nalulugi ang Pineda Corporation. Anito sa kanya. Hindi makapaniwalang tiningnan niya si Lucas. Alam niya kung gaano kinasusuklaman ng kanyang daddy si Mr. Felipe C. And yet, gagawin niya yon? Talagang pesteng lalaking yon? Ang kapal ng muka. Parang maiiyak sa galit na sabi niya. Kaya bago pa nitong magawa yun, uutakan na natin siya. We will buy Pineda share hanggang makuha natin ang pinakamalaking share ng kumpanya. Anitong napangisi. Bibilhin natin ang Pineda Corporation kay Desmond gamit ang sariling pera ng kumpanya? Paano natin gagawin yon? Naumpisahan na natin ng isang gabi, right? Wala tong kamalay-malay na nakapaglipat tayo ng 50 million pesos mula sa account ng company. Hindi nila matitrace ang lahat ng yon since inilagay ko sa miscellaneous ng kumpanya ang transactions. At hindi maghihinala si Desmond. Iisipin nitong siya mismo ang gumawa niyon dahil matagal na nitong ginagawa yon para pag nakawan ng daddy mo. Hindi ko naiintindihan, pero malakas ang tiwala ko sa iyo, Lucas. Na umaasa kong hindi mo ko lolokohin. Kampanteng sabi niya rito. Hinawakan nito ang magkabila niyang balikat. I'll make sure na ni Singkong Duling walang matitira sa bugok na lalaking yun. Nasa iyong huling halakak, Zoe. Tumangulang siya. Kaya magpaganda ka ng husto. Gusto kong makuha mo ang atensyon ng lahat bukas ng gabi. At papasukin ko naman ang Lion Sales Enterprise habang busy ang lahat sa event. Pero gusto lang akong makuhang file. Napakurap-kurap siya. Hindi ko maintindihan. Anong kinalaman ng Lion Sales Enterprise sa problema ko sa asawa ko? Bakit pati yun kailangan mong pasukin? Lucas, parang hindi na tama to. Pinapasok na natin ang... Hindi ko sila pagnanakawan, okay? May kailangan lang akong malaman. Giit nito sa kanya, saka mabilis na siyang tinalikuran. Sinundan niya ito. Lucas, tapatin mo nga ako. Sino ka bang talaga? Nagdududa ng tanong niya rito. Napatitig si Lucas kay Zoe. Ilang sandali ring hindi siya makasagot sa tanong nito, saka pilit na tumawa. Sino ba ako sa pagkakakilala mo, ha, Zoe? Isang mafia? Sagot nito sa kanya, saka tumawa ng malakas. Para ka kasing leader ng isang sindikato. Kung hindi ko lang alam na ginagawa mo to para tulungan ako, iisipin kong sindikato ka talaga. Dr. Lucas Bustamante? May pait sa mga labing napangiti siya saka nagkibit ng balikat at dumiretso na sa loob ng kanyang kwarto. Parang umieko sa utak niya ang boses ni Zoe. Isang mafia?
Damn! Pumasok na siya sa loob ng banyo at naligo. Saktong kakalabas lang niya ng banyo nang tumawag ang kanyang ama. Sinigurado niyang nakalak ang pinto ng kwarto bago niya sagutin ang tawag nito. Lucas anak, may kailangan kang malaman tungkol sa pagkatao ni Zoe. Panimula ng matanda nang sagutin niya ang tawag nito. Pakibuksan ang laptop mo. Utos pa nito na kaagad naman niyang ginawa. Habang binubuksan niya ang laptop, nang marinig niya ang tawag ni Zoe sa labas ng pinto. Lucas. Tiningnan niya ang ama. Talk to you later, Dad. Pagkasabi niyon ay mabilis na niyang isinara ang kanyang laptop at pinagbuksan ng pinto ang babae. What is it? Tanong niya rito, pero kaagad siyang napalunok nang mapasulyap sa mga binti nito. Naka-shorts lang ang babae at naka-crop top t-shirts, kaya litaw na litaw ang kaseksihan nito. Hindi ba nito alam na nakakaakit ang itsura nito ngayon? Or talagang nanadya itong akitin siya? Napalunok si Zoe nang pagbukas ni Lucas sa pinto ay makitang wala itong suot na pang-itaas. Kung kaya't kitang-kita niya ang 8-pack abs nito at ang matipunong mga braso. Ano kaya ang pakiramdam na makulong sa mga bisig ng lalaking ito? OMG, bakit parang nagiinit ang kanyang pakiramdam? What is it? Tanong nito sa kanya. Hindi niya ba ipagkakaila ang excitement sa mga mata ni Lucas habang tinitingnan siya? Napakagatlabi siya. Nakalimutan tuloy niya ang dahilan kung bakit niya ito gustong makausap at parang nagliliyab ang buo niyang katawan sa init na nararamdaman. Kailan pa siya nagnasa sa isang lalaki? Ganito ko ba kamis ang aking asawa kaya ako nagkakaganito? Huminga siya ng malalim at pilit na hinamig ang sarili. Nag-message si Desmond. Niyaya niya ako lumabas bukas. Halos paanas lamang na sabi niya. Iniiwas na niya ang mga mata sa katawan ng lalaki dahil pakiramdam niya ay tatanggalin na niya ang kanyang pang-itaas. Kailan pa siya naging ganito kahilig? Siguro ay dahil matagal na rin noong huli siyang masaluhan ni Desmond at tao lang siya na may mga biological needs din naman. Nagkibit balikat si Lucas. It's up to you. Mukha namang atat na atat ka makipag-date sa kanya. Then go. Pagkasabi niyon ay mabilis na siya nitong pinagsarahan ng pinto. Naiwan siyang nakasimangot sa harap ng pinto. Mukhang wala na naman sa mood ang lalaking yon. Kung kanina ay pinagpapantasyahan niya ito, ngayon ay biglang nawalan na siya ng gana. Bumalik na siya sa kanyang kwarto at natulog na. Maya-maya lang ay mahimbing na ang tulog niya at muling nagbalik ang payat na babae sa kanyang panaginip. Anak! Anang babae at tinawakan siya sa magkabilang balikat. Hindi mo na ba ako natatandaan? Tinitigan niyang babae. Hindi kita kilala. Huwag mo akong tawaging anak. Sigaw niya rito. Saka itinulak ito ng malakas at tumakbo palayo rito. Anak kita. Ikaw si Arlene. Yan ang totoo mong pangalan. Dinig niyang sigaw nito sa kanya. No! Napabalikwas siya ng magising at ma-realize na panaginip lang ang lahat. Tumutulo ang kanyang luha sa hindi niya malamang kadahilanan. Hanggang ngayon ay misteryoso sa kanya ang babaeng iyon. Bakit ba lately ay paulit-ulit na lamang niya itong napapanaginipan? Ano ba ang kaugnayan sa kanya ng babaeng iyon? Bumangon na siya para sana kumuha ng tubig nang maabutan niya sa kusina si Lucas. Umiinom ng whiskey at waring problemado ang mukha nito. Lucas? Bahagya siyang pumiyok ng pag-angat nito ng muka ay magsalubong ang kanilang mga mata. Muli na namang nag-init ang kanyang buong katawan. Clara. Halos paanas lamang nasambit ni Lucas sa pangalan ng yumao nitong asawa. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha nito, saka tumayo at lumapit sa kanya. Pwede bang maging si Clara ka kahit ngayong gabi lang? Nakikiusap na sabi nito sa kanya. Lucas? Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Pero magsasalita pa lang sana siya ay bigla nitong siniil ng hagka ng labi niya. Napapikit siya sa nakakaliyo at nakakabaliw na pakiramdam na idinudulot ng labi ni Lucas sa kanya. Nalalasing siya sa amoy ng whiskey sa bibig nito. Pero nagugustuhan niya yon. Mas lalo na nang maramdaman niyang gumapang ang mga kamay nito sa kanyang likuran, patungo sa kanyang pangupo. Wala siyang pagtutol na nararamdaman. Nagpaubaya lamang siyang pasadahan ni Lucas ang bawat parte ng kanyang katawan, kahit na alam niyang
Lango ito ng mga sandaling iyon. Tuluyan na niyang nakalimutan ang kanyang totoong pagkatao. Nang mga sandaling iyon ay ginampanan niya ang pangangailangang hinihingi ni Lucas sa kanya. Ako ngayon si Clara at narito siya para paligayahin ng lalaking ito. Ni hindi siya tumanggi nang buhatin siya nito patungo sa kwarto. Sa katunayan ay handa na siya sa susunod nitong gagawin. Kahit na kailan ay hindi siya hinagka ni Desmond ng ganito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman niyang mahagka ng buong buo. Unlike sa mga hagka ni Desmond na waring may halong pandidiri at halatang napipilitan lang, napaliyad siya ng pagkababa sa kanya ni Lucas sa kama ay muli siya nitong hinagkan sa labi. Pagkatapos ay unti-unti iyong gumapang patungo sa kanyang balikat, paibaba sa kanyang mga hinaharap. Nang sakupin ito ang isa niyang hinaharap, ay napasigaw siya sa kakaibang pakiramdam na idinulot niyon sa kanya. Oh my! Hiyaw niya na mas lalong nakapagpagana kay Lucas. Bumaba pa ang labi nito sa kanyang tiyan patungo sa pagitan ng kanyang mga hita. Para tuloy siyang first timer sa pakikipagsalo ngayon dahil never naman iyong ginawa ni Desmond sa kanya. Pakiramdam pa niya ay tinatangay siya nito sa ibang dimensyon ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung saan ipapaling ang kanyang muka at nanginginig na ang kanyang buong katawan dahil sa pakiramdam na idinudulot niyon sa kanya. At makalipas lang ang mabilis na sandali ay naabot na niyang sukdulan. Niyakap niya ito na mahigpit sa kagumulong para siya naman ang pumaibabaw sa katawan nito. Sanay na sanay siya sa ganitong posisyon dahil palagi naman siya ang nagpapaligaya kay Desmond sa tuwing magsasalo sila. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang paligayahin ng mga sandaling iyon si Lucas. Marahil ay dahil gusto lamang niyang suklian ang ginawa sa kanya nito kanina. Or dahil gusto lang talaga niya. No more, no less. At hindi na kailangan pang hanapan ng mga dahilan. Pumunta siya sa harapan nito at sinimulang pasadahan ang buong katawan nito. Nang dumako ang kanyang labi sa kasangga nito, ay namumungay ang mga matang tiningnan niya si Lucas. Punong-puno ng pananabik ang mga mata nito habang naghihintay sa susunod niyang gagawin. Mas lalo niyang pinaghusayan ang pagpapaligaya dito at gusto niyang huwag makalimutan ni Lucas ang gabing ito. Ito na yata ang pinaka-exciting na pakikipagsalo na naranasan niya. Sa loob kasi ng ilang taon nilang pagsasama ni Desmond, ni minsan ay hindi siya nito pinaligaya na kagaya ng pagpapaligayang ibinigay sa kanya ni Lucas kanina. Pumaibabaw si Zoe sa kanya at sinimulan siyang paligayahin. Para siyang nalulunod sa sobrang ligaya ng mga sandaling yon, lalo na nang maglakbay ang labi nito sa kanyang sandata. Matagal-tagal na rin simula nang huli niyang maramdaman ng ganito. Hindi niya inaasahang ganito kagaling si Zoe magpaligaya. Pakiramdam niya ay any moment ay matatapos na siya kung kaya't hinila niya ang katawan nito, paupo sa harapan niya, sa kabuong diin na sinakop ito. At sa isang mabilis na galaw ay sabay nilang narating ang sukdulan. Humihingal ito nang humiwalay sa kanya at tahimik na ibinagsak ang katawan sa kanyang tabi. Kapwa sila tahimik pagkatapos. Nang akmang tatayo na si Zoe paalis sa kama, ay mabilis niyang hinila ang bewang nito. Please spend the night with me. Aniya, wala naman siyang narinig na pagtanggi mula rito. Tahimik itong tumabi sa kanya at hinayaan lamang siyang yakapin niya ito na mahigpit. Clara, I love you. Aniya rito sa kaipinikit ang mga mata. Hindi alam ni Zoe kung ano ang mararamdaman ng bigkasin ni Lucas ang pangalan ng asawa nito habang naiyakap siya nito. May pait sa mga labing napangiti siya. Oo nga pala, inangkin siya ni Lucas na ang nasa isip ay si Clara, hindi si Zoe. At siya naman ay buong pusong nagpaubaya at ibinigay ang sarili dito sa katauhan ni Clara. And yet, kaninang nakikipagsalo siya dito ay malinaw na malinaw sa kanyang isipan kung sino siya. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan na si Clara habang ibinibigay ang sarili dito, napatitig siya kay Lucas. Pakiramdam niya ay nasa dulo siya ng isang mahabang kahoy at kaunting-kaunti na lamang ay malapit nang bumigay ang kahoy na iyon. Malapit na siyang mahulog. Am I falling for you? Tanong ng utak niya habang titig na titig sa lalaki. Hinaplos niya ng dahan-dahan ang mukha nito at nagulat siya nang nagmulat ito ng mga mata at tumingin sa kanya. Clara,
Sambit nito sa kamuling ipinikit ang mga mata at tuluyan ng nakatulog. Madaling araw na nang magising siya. Pagbaling ng mukha niya ay nakita niya si Lucas, bahagyang naghihilik habang nakapilig sa kanya ang mukha nito. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nitong nakayakap sa kanya, saka nagmamadaling dinampot ang kanyang mga damit sa sahig at lumabas na ng kwarto nito. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili nang ma-realize kung ano naman itong pinasok niya. Hinayaan niyang ibigay ang kanyang sarili kay Lucas na alam naman niyang nangungulila sa pagmamahal ng yumao nitong asawa. Ano bang palagay niya sa kanyang sarili? Isang substitute sa nawawalang asawa? Kaagad siyang nag-shower at kinuskus ng mabuti ang buong katawan. Nagkataong pareho silang nangungulila kagabi, kaya bumigay siya sa pang-aakit ni Lucas. Yun lang naman ang dahilan, Zoe. Huwag na huwag kang mai-inlove sa lalaking yon, or else panibagong sakit ng puso ang mararamdaman mo. Anang kanyang isipan. Tama, babae lang ako at may pangangailangan rin kagaya ni Lucas. At pareho naman kaming mature, kaya okay lang ang nangyari sa amin kagabi. Aniya sa kanyang sarili habang nanunumbalik ang mapupusok nilang mga sandali. Napakagatlabi siya na makaramdam muli ng pag-iinit ng buong katawan habang iniisip si Lucas. Hindi naman niya masisisi ang sarili. Napakagwapo naman talaga nito at napakagaling sa kama. Kahit naman sinong babae ay tiyak na bibigay rin kapag inangkin ang mga labing iyon ni Lucas. Tumayo na siya at nagmamadaling naligo. Kinuskus niyang mabuti ang katawan dahil pakiramdam niya ay ang dumi-dumi niya. Nagkasala siya dahil ibinigay niya ang kanyang sarili sa lalaking hindi naman niya asawa. Nakakaramdam rin kaya si Desmond ng guilt sa tuwing pinagtataksilan siya nito? Alam na naman niya ang sagot. Bakit kailangan ko pang tanungin ang aking sarili? Pinagtangkaan na nga siya nitong paslangin at ni hindi man lamang niya ito nakitaan ng pagsisisi sa ginawa. Makaramdam pa kaya ito ng guilt sa tuwing pinagtataksilan siya nito? Binanlawan na niyang mabuti ang katawan. Hindi na kami mag-asawa ni Desmond ngayon. Matagal na akong wala para sa kanya. So technically, malaya na ako, kaya hindi ako nagkasala. Paalala niya sa kanyang sarili saka pinatayo na ang malinis na towel ng kanyang buong katawan. Paglabas niya ng kwarto, ay inabutan niya si Lucas na naghahanda ng almusal at tulad niya, ay halatang bagong paligo na rin ito. Ewan, pero nakaramdam siya ng tensyon sa pagitan nilang dalawa kaya hindi niya malaman kung saan ibabaling ang kanyang paningin, lalo na at naiisip niyang lasing na lasing ito kagabi at hiniling itong magpanggap siyang asawa nito habang nagsasalo sila. Habang naiisip niya ngayon ang nangyari, ay naawa siya sa kanyang sarili. Hindi na siya dapat mangarap pa na may tatanggap sa kanyang isang lalaki bilang si Zoe. Paano nga ba may isang lalaki magpapantasya sa isang napakapangit na Zoe? Kaya nga hiniling nito na magpanggap siyang si Clara kagabi para marahil hindi nito maisip kung ano ang dating mukha niya, hindi ba? Ipinatong ni Lucas sa mesa ang nilutong pancakes, bacon at sunny side up eggs, saka humila ng silya at naupo. Tumayo naman siya para gumawa ng kape para sa kanilang dalawa. Hindi pa rin sila nag-iimikan. Alam niyang gaya ay nakikiramdam din lang ito sa kanya. Nang ipatong niya sa mesa ang kape para dito, ay iniangat ni Lucas ang muka at tiningnan siya ng matiim. About last night, I'm sorry. I was not in my right frame of mind. Panimula ni Lucas, ngunit bago pa nito matapos ang sasabihin, ay umiwas na siya ng tingin dito. Humila siya ng silya at naupo sa kakumuha ng pancake. Lucas, kung ano man ang nangyari sa atin kagabi, wala kang dapat ihingi ng sorry, okay? Hindi mo ko pinilit. Kaya pwede ba? Kalimutan na lang natin ang nangyari kagabi. Total, pareho na tayong nasa tamang edad. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Giit niya rito. Pansin niyang natahimik ang lalaki. Ang totoo ay parang mas lalong bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili dahil lumalabas na parang pinagsisisihan ni Lucas ang nangyari sa kanila kagabi. Parang papatak na naman ang luha sa kanyang mga mata. Kaya nagmamadali na niyang tinapos ang pagkain ng almusal. Hinugasan lang niya ang kanyang pinagkainan, saka mabilis nang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Ewan kung bakit naiiyak siya habang naiisip ang mga masasakit na salitang sasabihin sana ni Lucas sa kanya kanina. Napasimangot si Lucas ng paglabas ni Zoe ay mapansing medyo nakalantad pa ang hinaharap nito at ang iksi ng palda nito na halos umabot na sa suot nitong pang-ibaba.
Makikipag-date ka kay Desmond sa ganyang very revealing na outfit? Hindi niya naitago ang pagkadismaya sa kanyang boses habang sinisipat ang napakasexing suot ni Zoe. Ikaw na rin ang may sabi na akitin ko siya, hindi ba? Anyway, nakita naman lahat ni Desmond naglahat sa akin. So what's the point? Kibit balikat na sagot ni Zoe sa kanya. Akmang lalabas na ito ng bahay nang mabilis niya itong pigilan sa braso. Magpalit ka. Maotoridad sa tonong sabi niya rito sa katiningnan mula ulo hanggang paa. Sinabi kong paibigin mo si Desmond, pero hindi ko sinabing magpaka-cheap ka. Paano to naging cheap? 5,000 pesos ang bili ko online sa dress na to Protesta nito sa kanya. Kaya pala mukhang cheap. Go back to your room and change your clothes. Utos niya rito. Nagdadabog na bumalik si Zoe sa kwarto nito. Naiiling siya habang sinusundan ito ng tingin. Actually, hindi naman ito mukhang cheap sa bihis nito. Ang totoo ay napaka-class at napakaganda nitong tingnan sa suot nito. At ngayon pa lang ay natitiyak na niyang mahuhumaling ang sinuman kapag nasilayan ng kagandahang iyon ni Zoe. Kaya ba naiinis kang lalabas si Zoe ngayong kasama ng Desmond? Parang may maliit na boses siyang narinig sa tenga niya. Ngunit kaagad niya iyong ipiniksi sa kanyang isipan. Concern lang siya rito. Dahil knowing kung gaano kahilig ang lalaking yon, tiyak na hindi nito paliligtasin ang mapanuksong kagandahan ni Zoe. How about you? Huwag ka magmalinis, Lucas. Hindi ba at pinagsamantali mo rin naman ang karupukang iyon ni Zoe? Pinoprotektahan mo siya? Huwag kang sakim. Hindi ba at kagaya ni Desmond ay ginamit mo rin lang naman siya para sa iyong misyon? Worst, nakipagsalo ka pa sa kanya kung kailan alam mong malungkot na malungkot siya. Nagmamaktol si Zoe habang nagpapalit ng damit. Nakatatlong bihis na siya at palagi na lang ay disapprove kay Lucas ang ayos niya. Kumuha siya ng bestida na hanggang tuhod at tiniyak niyang hindi nakikita ang kanyang hinaharap. Kulay pula iyon na short sleeve. Sexy pa rin siyang tingnan kahit walang kahit na anong nakikita sa kanya. Siguro naman ay papasa na iyon sa panlasa ni Lucas. Paglabas niya ay naka-thumbs up na ang lalaki. Inismiran niya lang ito. Sa wakas ay makakalabas na siya. Isang oras na siyang late sa usapan nila ni Desmond. Malamang ay kanina pa ito naghihintay. Hayaan mo siya maghintay. It's okay to let him wait a little bit longer. You are worth the wait, Zoe. Ani Lucas bago tumayo at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Lagi mo sanang tatandaan yan. Paalala pa nito sa kanya. Sana nga. Gusto sana niyang isagot dito. Ngunit pinagkibit balikat na lamang niya iyon sa kalumabas na ng bahay. Kinakabahan siya sa muli nilang paghaharap ni Desmond. Ngayong gabi kasi ay may gusto siyang tiyakin sa kanyang sarili at natatakot siya sa maaari niyang matuklasan. Habang sa kabilang dako ay hindi mapakali si Lucas. Damn, what if pagkatapos ng date ay yayain itong makipagsalo si Zoe dito? Nag-aalala siyang baka bumigay ang babaeng yon, lalo pa at alam naman niyang hanggang ngayon ay in love pa rin ang lukaret na babaeng yon sa walang hiya nitong asawa. Kanina pa siya paikot-ikot sa salas. Iniisip pa lamang niya ang maaaring kahihinat na ng date ng dalawang yon ay parang nagsisikip na ang puso niya sa inis. Napakalaking baliw naman talaga ni Zoe kung bibigay na naman ito sa lalaking yon. Maya-maya ay pumasok siya sa kanyang kwarto at nahiga. Ngunit wala pang ilang minuto ay bumangon na siya at nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng brandy at uminom. Hindi talaga siya mapalagay. Hindi niya pwedeng pagkatiwalaan ang lalaking iyon. Nagmamadali siyang nagbihis at sinundan kung saan magde-date ang dalawa. Hindi niya maaaring ilagay muli sa kapahamakan si Zoe. Hindi ngayon. Lalo pa at natuklasan na niya ang totoo nitong pagkatao. Halos paliparin na niya ang kanyang motorsiklo para puntahan ang kinaroroonan ng mga ito. Ewan ba niya kung bakit parang sinisipa ang puso niya habang naiisip ang gagawin ni Zoe kay Desmond tulad ng ginawa nito sa kanya noong nakaraang gabi. Damn! Saan ba kayo pupunta? Tarantang bulong niya nang makitang magkahawak kamay na lumabas ng restaurant sina Zoe at Desmond. Ngunit sa halip na sumakay si Zoe sa dala nitong kotse, ay doon ito sumakay sa kotse ni Desmond. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Galit na sabi niya saka nagmamadaling sumakay sa kanyang motor para sundan ang mga ito. Dumilim ang kanyang muka nang magpark ang sasakyan ni Desmond sa isang motel. Napamura siya ng malakas. Hindi niya alam kung bakit pumapayag na naman si Zoe na
paglaruan ng lalaking yon. Nasaan na ba ang utak ng babaeng yon? Talaga bang hindi pa rin ito natatauhan magpahanggang ngayon? Gusto niya itong murahin. Gusto niyang isa-isahin ang lahat ng kalokohang ginawa dito ng lalaking yon para matauhan ito. Hindi siya makapaniwalang sa kabila ng lahat ay mahal pa rin ni Zoe ang lalaking yon. Inis na sinipa niya ang malaking bato sa daan. Gusto niyang magwala sa sobrang galit na nararamdaman. Baliw ka talaga, Zoe. Ikaw ang pinakabubitan na nakilala ko. Pumalag si Zoe nang hawakan ni Desmond ang kamay niya. Hindi niya alam kung bakit wala na siyang init na nararamdaman sa tuwing hinahawakan siya nito. Hindi kagaya noong dati na para siyang kinikiliti at kinikilig sa tuwing maglalapat ang kanilang mga balat. Ngayon ay may halo ng pangingilabot at pagkasuklam siyang nararamdaman. Hindi niya alam kung masaya siyang malaman na unti-unti na niya itong nabubura sa utak niya. What's wrong, Clara? Nagtatakang tanong ni Desmond sa kanya. Naupo lang siya sa gilid ng kama. I'm not ready yet, Desmond. Hindi naman natin kailangan magmadali, hindi ba? Pilit na pilit ang mga ngiting sabi niya rito. Kung dati siguro nito iyon gagawin, ay walang pag-aatubiling ibibigay niya ang kanyang sarili dito. Baka nga kahit hindi pa nito hilingin, ay siya na mismo magtanggal ng suot sa harapan nito. Ngunit ngayon, ni katiting na pagka-excite ay wala siyang nararamdaman para sa dating asawa. Yes, dating asawa. Ngayon lamang niya kayang ipagsigawan sa kanyang sarili na hindi na niya ito asawa. Maluwag sa puso niyang natatanggap ang katotohanan iyon. Wala na ang dating Zoe. Ngayon ay tuluyan na niyang masasabi sa kanyang sarili na wala na ang dating baliw na babae na nahuhumaling dito. Come here. Aniyang tinapik ang katabing bahagi ng gilid ng kama. Sit here. Kaagad namang naupo si Desmond sa tabi niya. Isinandal niya ang muka sa balikat nito. Gusto lang niyang makasigurado. Matagal siyang hindi nagsasalita. Pinakikiramdaman lang niya kung ano ang kanyang nadarama habang nakasandal sa balikat nito. Wala na ang init. Sa kauna-unahang pagkakataon, natiyak niyang tuluyan na siyang nakalaya sa pag-ibig na nararamdaman niya para kay Desmond. At hindi niya alam kung dapat ba siyang maging masaya sa realisasyong iyon. Dahil habang iniisip niyang nakalaya na siya sa kahibangan niya kay Desmond, isang damdamin naman ang unti-unting namumuo sa puso niya ngayon. Umiibig na siya kay Lucas. Kaya pala ganoon lamang niya kabilis na ibigay ang sarili niya rito. Pero muling napuno ng takot ang puso niya dahil alam naman niyang katawan lang ang hangad ni Lucas sa kanya. Isa lamang siyang impostor. Hinulma sa mukha ng yumao nitong asawa. Dispensable. Anumang oras ay pwede nitong palitan. He created me. At maaari pa itong gumawa ng maraming kagaya ni Clara kung gugustuhin ito.